Our church vision is to see every transformed life become a committed part of the movement of building Christ-centered, Spirit-empowered, and mission-driven churches in every campus, workplace, community, and nation. God placed in us a desire to see people transformed from darkness to light, from brokenness to wholeness, from impure to pure, directionless to purposeful, depressed to joyful, lost to being found, failure to victor, from being a sinner to being a child of God through the life-transforming gospel of the Lord Jesus Christ. As God has transformed them, we envision to see these individuals become not just a part, but a committed part of what God is doing through the church. By being a committed part, we mean willingness to sacrifice, persevere, serve, and pay the price of time, resources, strength, and even lives to take an active part in God's movement of building Christ-centered, Spirit-empowered, and mission-driven churches, thriving through discipleship in the different campuses, communities, workplaces, cities, and nations. So, maayong gabi sa tanan. So, may gabi sa praise God kay sa tanan nga nag-adto para sa atong prayer meeting karon. And before ta mag-start, let's have our thanksgiving and praises sa ato ang Ginoo. So, first ako, I praise and thank God kay kana nakaabot ko diri. Wala ko na late kay perti ka traffic kay ina sa bahada. Ambot ang sinaa dito sa Maylana nga sa magka-trafika. And then also abi po na di ko kaadto diri kay dito may nag-duty sa mental and praise God kaayo kay naay sakyanan nga nibaba kay nagikan sa mental so nakasayo mig uli sa moto nakasayo pod mig out dito sa bangkerahan so kanan traffic pero nakaabot gyapon so I praise and I thank God para ana and also pasalamatan ako si Lord sa kanunay nga pag-guide niya sa mua, provision and always nga kanang good health sa akong family and protection po niya sa mua and karana siguro all glory and honor belongs to God. So kung kinsa to'y gusto magpasalamat anhilan diri sa atubangan. Hello, mayang gabi sa tanan. Gusto lang ako magpasalamat no sa mga isag layo kayo sa akong pamilya. Pasalamat gyapon ko sa Ginoo nga na siya gyapon diya para sa kuha mag-provide sa kuha maintain niya ang akong health nga healthy gyapon. Despite sa mga hitabo this month kasi ang company na ang boss na tawag siya sa Senate hearing regarding sa DA Department of sa katong hearing ni Senate Kiko about sa Department of murag Gawonder kung ano ginahin sa na daw na mga documents nga dapat itago pag na mga tao nga from the government pero wala pa niya na found na napay following na hearings next wala pa ako kabalo pa sa pero murag dili siya murag maka-drain po siya sa part na ako nga dili siya
lagay siya sa principal na ako. Ako. Kato lang, murag, kaya makaresign na kay, murag, pati kita murag mahimong criminal sa company na mo. Wala to. Lagi ko idea about sa importation sa kana mo. Katong pagkabot na ako diri, wala jud as in. Pero katong na doon na ako ang Senate hearing, naminaw mi, dato na ako nalaman niya. Dato, di na ako makaingin sa karon. Kapasalamat po ko nga welcome ko diri ninyo tanan sa John C. Davao o balik na ko ang himaya o ang dungog himaya sa atong buhi nga Dios. Salamat sa tanan. May gabi sa tanan, especially sa nag-online. Dawa og pasalamat kay Lord kay today ang amo PSTC. It's so wonderful to see again mga parents nga nag-chat sa imoa through email, and then you're going to meet them physically. They're so accommodating, kumbaga, instant nga kami, pero sila is happy kayo mga teachers, kay dili sila inana kana bitawng strong nagi-communicate sa muatanan. Grabe gid sila katarong, and then they're so kanang grateful, especially katong sa linog kung giunsa namo pag-organize ang kato nga panghitabo tungod kay wala gud sila, so kami ang nahimong kuan ba kana bitawng basta kami ang frontliners sa school good pod. So happy kayo sila, daghang sila mga gipasalamat ganina, and busog kayo kay daghang kailang mga pagkaon gipang dala. Sila ang way ba nga pagpasalamat bitaw. Ayun, so happy kayo ko kay maayo si Lord, especially sa school. Again, wala ginaon sa among school. And then aside from that, padayon pa ang amo ang Sport Fest sa elementary. Nag-start atong Monday o Tuesday, nahuman na po siya. Upat ra ka grupo, o ako ang pinaka-last. Ako ang group. Ako ang head sa group or sa team red. Pildigid me. Upat ra man sila. So fourth, ako ang fourth. Imbes competitive kayo ko, pero na-off ko gadget. Medyo disappointed, pero di naman ako ang nag-one-good ang nag-play ang mga bata. So ako rapod silang ipangatan kung happy ba sila. Happy man po noon sila. Ay mas maayo kung happy mo kay kanang madala na ninyo sa inyo ang pag-grade 6, kay grade 5 man sila. Madala na ninyo sa inyo pag-grade 6 nga kailangan buhaton gid ang tanan, dili kay mag-eme lang during sa computation. Pero again, happy kay kuana kay walay linog that time. Mo gid among gikabalakan. Usapod akong pasalamat ni Lord kay gi-approve sa director ang among requests. Kay again, head man po ko sa Boy Scout. Happy ko kay na-approve ang amo ang gusto ni Ma'am MJ nga dili na i-overnight ang overnight ba? Yeah, overnight ang Boy Scout o Girl Scout. So Boy Scout ako man ang head. Nag-request gid me kay mahadlok man miglino good. What if ang bata na adad to ba sa school na gabi mahadlok me. So ni-agree raman po silang i-hold nilang among letter pod sa Davao City sa Boy Scout Council. Nisugot ra pod sila na one day lang. Actually kita sila mosugot unta kay namagay bravery tests. Pero ni-agree ra po sila tungkol sa situation sa Davao City and Davao region itself kay naay mga problema. So, ang among budget last time wala na approve. Glory to God kay wala na approve tungod kay naaday mas greater na plans. Kaya among plan man gud ato ako may naghimo sa
unsa ni sa request sa fans sa amo ang Boy Scout, mas dako-dako man gutong amount, so karon nagamay-gamay na siya. And then happy ra pod mi kay again na-approve na siya and dili na kayo kapoy or pinaka-hassle sa among part as teachers. Kay one day lang naman din, adlawan lang ba. So, among preparations, pang-adlaw lang, wala na gabi, di na may mahadlok. So, happy mi anang tanan mga teachers, especially sa mga volunteer na mga gipang kuha ng mga teachers. So, honor and glory kay Lord ang tanan. Mayong gabi sa tanan. I praise and thank God kay the Lord provided for the coffee corner of the church. And glory and honor and praise belongs to Him. Aming gabi sa tanan, pinaabtik no nga. So, wala na magilain, and it's a privilege and opportunity to serve the Lord. And it's kuan gyud no kanang magpagamit ta kay Lord atong mga tingog as in mo sigit may tag video okay. Dili mo ka sa church. Amen ba church? Okay, so tonight let's sa tumba na itong Thanksgiving, no? It's so good and alam ko paminawon nga ang tanang katawhan nagahatag og pasalamat diha sa atong buhi nga Dios. There's always a reason to thank the Lord. Amen? Yeah, kasi victorious diri. Amen. You are victorious because kay Jesus Christ alone, through His death and resurrection, we are victorious and we have the freedom nga moduol diha kaniya anytime. So let us all stand. Let's praise the Lord. Let us sing praises to God with all hearts, with all our minds. Ang tanang nagbadaugon, hatag og himaya diha sa atong buhi nga Dios. Ang krus sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nga gugma mo, gipasan mong tanan, akong sala kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gahong, ang ayan kang simbahon. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus,
masuod kanimo, puy ang kasing-kasing ko. Let's sing again from the top. Ang cross sa Calvario. Ang cross sa Calvario, ang handong manasad ako, ngagugma mo, gipasan mong tanan, ako sa kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas na, kamatayon may gahom, ang ayan ng simbahon. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus, pagkatahom sa gugma mo, Jesus, tinguha ko nga masuod kanimo, puy ang kasingkan. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus, pagkatahom sa gugma mo, Jesus, inuha ko nga masuod kanimo, puy ang kasing-kasing ko. Yes, Lord, let's declare there's a power in the name of Jesus. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Let's declare again, may gahom. may gahom sa ngalan mo, May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom. may gahom sa ngalan mo, May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. For the last time, let's declare, may gahom sa ngalan ng Diyos. ngalan mo, May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus, pagkatahom sa gugma mo, Jesus, tinguha ko nga masuod kanimo, puy ang kasingkas. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus, pagkatahom sa gugma mo, Jesus, tinguha ko nga masuod kanimo, puy ang kasing pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Yes, Lord. paghatahom Your love is so great, O Lord. sa gugma mo, Jesus, Tinguha ko nga masuod kanimo, puy ang kasing-kasing ko. Tinguha ko. Tinguha ko nga masuod kanimo,
Lord, karong gabi una, Ginoo, way lain namong tinguha, Ginoo. Kundi, mas strengthen pa, Ginoo, ang amo ang relationship niya kanimo, Lord. Pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong, Ginoo. Pray, Lord, Holy Spirit, that you will hover this place, O Lord, with your Spirit, O God. Give us wisdom to understand and comprehend, Ginoo, sa imong word tonight. I pray, Lord, for your servant Weng, Ginoo Gonzaga, that you will guide him, O God, guide her, O God, and that she will declare, Lord, your word with power and clarity and conviction, O God. We pray, Lord, that as we listen to your word, O God, Lord, na among i-live out na mo, Lord, ang imuhang pulong, Lord, na mamadungog karong adlaw. Be blessed, Lord, for the whole night. This is all we ask, Lord, in Jesus' mighty name. Pray, amen. Okay, makapanghilo na ta. Siguro forward tagamay kita raman karon. Forward lang tagamay. So again, Pastor Chan is not around. Giuli sa siya kay birthday sa ang papa, no? Giuli sa siya sa ila sa impasuong. So this moment of time again, ang among schedule supposed to be we're going to have it next week. But again, request ni Pastor Weng nga bitaw, it's a joy, no? It's a joy in our heart sa PST ministry na ang member ba na ay kaisog nga mo stand here in front, because again, it's a privilege to share the word of God. And bisag sa kabisi ni Ate Weng, nasulti na may ganina, ni Ate Weng, nag-take time yapon siya to, of course, always man siya ka-study sa Word of God, pero take time pag yun nga naghimo ba, nagnapay pakanva effect mamaya. So happy mi ana, no? Happy kayo mi ana. And as your PST head, once again, I am so happy nga malaytay ang work na sa head kay naang member ga-help. So thankful kay kuana kay Lord. So tonight, di na ako padugayon pa ang mag-share sa pulong ni Lord, walay lain ang atong Ate Weng. Let's give God a big clap of praise. So, may gabi sa tanan, no? Sige, sugdan na to sa magampo sa tanan. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord God, this evening, O God. Lord, sa imong gihatag nga pribilehiyo kanako, Lord, nga makashare na po sa imong pulong dinhi sa imong tubangan, O God. Lord, mga akong tabang diha kanimo kay wala ko'y mahimo kung wala ka sa akong kinabuhi. Tanan akong isulti Ginoo, gagikan gid kanimo, ikaw gid maghahatag kanako confidence Ginoo. Kadasig ka iso Ginoo, ikaw gid ang Ginoo Dios nga maoy akong Ginoo ug maghari sa akong kasing-kasing sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So ako po, di po ako siyangon ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. So, mapasalamaton po kung dako sa Ginoo kay ang akong i-share karon connected din siya sa akong i-share last June ba to or July, no? Nga connection. No, last July, June. Connection ang title adto. So, wala na ko ni siya na-share kay kulang ko sa oras, but praise God kay na ko yung topic daan, then nag-ask na lang ko jud ko sa Holy Spirit nga idagdag na ko ani. Kana ako yung nagipasalamatan og dako sa Ginoo kay nanadaan yang iandam para ako i-share karon. Sige, proceed ta sa ato ang topic this evening. So, nakapangutana na ba mo sa inyong kaugalingon nga nganong nag-exist ko diri sa kalibutan? No? Nganong nag-exist ko sa kalibutan? Unsa kay purpose sa akong kinabuhi diri sa kalibutan? Ha?
So nganong mauna ang akong question kay ang atong topic karon about purpose. Ang title, Find the Purpose and Connect to the Source. No? So find the purpose and connect to the source. Ako, sa una nakapangutana pud ko sa ako ang kaugalingon ba nga. Unsa kay purpose nako? Nga nag-exist ko diri sa kalibutan. Para lang ba mag-asawa, magkaanak, magbuo og pamilya, para lang ba mangitag kwarta, mahimong professional, madato. Mao na ako ang hunahuna sa una para sa kwarta. Kay siyempre ang kwarta murag mo na pinaka-importante nato nga murag kinahanglanon diri sa kalibutan. So abi na kung ingon ana lang ang akong kinabuhi, no? So mag-alaga pag ako nga nanganak na, kay nag-asawa, nakaanak, alaga sa anak, human ni tagtrabaho, pagtrabaho, alaga na po sa anak, so pag ako trabaho na po, mura pag tuyok-tuyok lang ang akong kinabuhi. Wala ba ka ng direksyon gani, wala ko kabalo, asa ba ko padulong? Inaani lang ba ang kinabuhi diri sa kalibutan? So nakaingon ko sa akong kaugalingon, mao ba ni ang purpose sa Ginoo sa akong kinabuhi nganong gidala ko niya diri sa kalibutan, no? So find the purpose and connect to the source. Pangitao nato ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi nganong gidalatan niya diri sa kalibutan, no? So ingon pa siya sa Jeremiah chapter 1 verse 4 and 5. Ingon pa siya sa Jeremiah, ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan, ug wala pa ikaw mataw. Gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaang katuyuan. Gipili ko na ikaw arong mahimong propeta sa kanasuran. No? So grabe ka amazing si Lord. Gilain gigahin na kadaan. No? So wala pa dieta na naabot sa taguangkan sa inahan. So sa wala pa dieta gibuhat, wala pa ta naabot sa taguangkan sa atong inahan. Sa wala pa ta gibuntis sa atong inahan, bless na kaayo ka igsoon, no? Kay gigahin ka daan sa Dios tungod kay naa siyay holy purpose sa imong life. Samtang naa ka diri sa kalibutan, no? Gipili na kaniyang daan para gamiton sa buluhaton para sa iyang gingharian, no? Kanindot ra kayo ako, Lord, gipili ko nimo, kinsa man lang ko para imong pilion. So kabalo man ko kinsa ug unsa ko. Grabe ko makasasala, Lord. But grabe ka amazing si Lord, no? Kita naa dinhi. So aksidente lang ba nga naa dinhi? Dili, tungod kay naay purpose ang Ginoo sa matag-usa nato. Iyatang gidala diri tungod kay iyatang mga pinili. No, iyatang mga pinili, matag-usa nato pinili sa Ginoo. So, kinsa man lang ta nganong iyatang gipili? Nga makasasala kaayo ta, gipili ta sa Dios igsoon tungod kay special ka para sa iyaha. No? Ana ta ka special para sa mata sa Ginoo. So unsay atong buhaton para matuman nato ang purpose nga gitagana sa Dios alang sa atong kinabuhi. Samtang naa pa ta diri sa kalibutan. No? Unsay angay natong buhaton para ato yung matuman ang purpose ni Lord sa atong kinabuhi nga naa ta sa kalibutan. Dili kay nagtuyok-tuyok lang natong kinabuhi, ngun ani lang natong kinabuhi. Ang pinaka main purpose nganong naa ta diri sa kalibutan to glorify God. No? Sa unsang paagi para mag-glorify si God, kailangan ang atong pagabuhaton kanunay nahiuyon siyang kabubuton, no? Doon na kita'y duha ka S. O, S, duha lang. S lang. Doon na kita'y duha ka S para mag-glorify si God. No? Una, serve Him above of all things. No, utang dia si Miles mga nag-utruan na. So, serve dito sa Ginoo, labaw sa tanang butang diri sa kalibutan. Unahon nato kanunay ang Ginoo. Ingon pa siya sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Diba? Ingon ang Ginoo. No? Seek lang gid nato siya kanunay. Unahon nato siya kanunay. Gusto sa Ginoo.
nga gusto na to mag-glorify si God sa atong kinabuhi, dapat unahon nato siya pirmi kaysa ubang butang diri sa kalibutan. Unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios, dapat sa tanang buhaton nato, ang tanang buhaton nato sa atong kinabuhi para sa ika-glory good ni God, no? Kaya galing, baskin magkaon ganita, dapat buhaton ko ni para sa Ginoo. Di kay nagkaon ko, so may pagkaon na yung nilasa. So mag-glory ba si God, ana, di ba dili? Example na merit dita, natutag mga kumbira. So may lang dito, may kunat, malikayo, so bago na nitabo sa mo, kaya may birthday dito. So, ang iyang belly is karang kunat ba? So, dugani kung nadungog sa palibot, uy, lami, so mali kunat. So, dapat, no, para mag-glory si God, basking kunat na, Lord, thank you sa pagkaon. Lord, mukaon ko ani, kabalo kong ngagikan mo ni sa imuha, Lord. So, pasalamatan ako ni Lord, baskin, kunat kain ng pagkauna. Kung sa mga itabang lagi ni, wala gini lami. So, ana, God. So, mali na ang atong buhaton, do it para sa glory ni God. Baskin, mag-inom ta og tubig. Kana, gamay kay nga butang para sa tuwa, pero para sa Ginoo, dako na kaayo na siyang kabuhatan sa iyang gingharian. Sumalipay kay si Lord. So tanan nga atong buhaton, sa atong pagpanarbaho, dapat ato gid ka nang ipahinungod sa Ginoo. No, dapat mag-glory si God sa atong kinabuhi masking wala atong boss. So kana ako gyud na siyang ginakuan kanon sa pagalingon. Si wala atong boss, trabaho ta. Kaya nga atong boss ang Ginoo, dili man ang tao. No? So dapat kanunay natong buhaton para sa Ginoo. Ang pundasyon nato si Lord God. Unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios. Dawita magstorya. O, kani. Diba? Dapat mag-glory si God. Dawita magstorya. Sa atong pag-istorya, dapat ang mugawas sa atong bakba, ika-bless sa mga tao nga atong kaistorya. No? Dapat ma-bless siya. Sa atong i-share sa iya ha. Dili kay, invite na to siya. Invite, di ko mo balimoy. Ninsulto mo, ikaw di mo ganina. So, may nana, God. So, dapat, ang atong i-share sa iyaha is kaya galingikan sa pulong, kanang kamay sa Ginoo. May nana, pwede good ka nang, basta dili mga negatibo ang atong i-share diya sa ubang tao. No? So, ingon siya, then sa atong action, dawit mag-action, dapat ika-glorify po na ni God. Dawit magsuot sa nina, dapat ika-glorify ni God. Ikan pa lang sa balay. Malipay ba kasi Lord ay akong suot, no? Ana, di kay, hala, bawa ba ka akong suot? Hala, bawa ba ka akong tanaw na ni? So, ngayon ana, God. So, dapat buhato na to para kay Lord. So, dapat gwapo akong suot para daygon ko sa tao. So, mag-glory ba si God? Dili, gihapon. Gusto sa Ginoo, pagsuot og sa nina, nga dili ka kapandulan sa uban. Kay para ako malipay sa imuha. So, ngayon na, nakabutang ang ika-glorify ni God. So, sa atong pagkinabuhi, din sa kalibutan, dapat adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi, dapat si Jesus lang gid ang makita. No? Dapat mahimo tang light and salt sa ubang tao. Sa mga tao sa atong palibot, mahimo tang light. So katong tao nga ngit-ngit og kinabuhi, kay daghan kay problema, nagpakasala matag adlaw. So kitang tanan makasasala panagi mga tao nga mura baga na wala kahayag ilang kinabuhi. Wa nay pag-asa paglaom ang ilang kinabuhi. Dapat mahimo tang light. Dili kay mahimo tang kangit-ngit ato siyang kung makasasala man siya ato siyang isamot, iduot. Amo na kay nana mo na siya. So dili, dapat ato siyang shiran og pulong, ato siyang i-Bible study para magkaroon po og kahayag ang iyang ngit-ngit nga kinabuhi. Pinaagi sa pulong naa na siya ay hope, no? I-share nato si Jesus para naa siya ay pag-asa sa iyang kinabuhi. So may matang salt, katong mga tao nga tab-ang ang ilang pagkinabuhi, walay kalasa-lasa ilang kinabuhi. So ato pud silang tabangan, ato silang shiran, mag-serve, i-serve, pinag sa itong pag-serve, nasa yung panginanglanon, tabang ang ilang financial. Ato silang tabangon, natin ikahatag, ato silang pahulamon, ato silang tagaan. So kana diha, mag-glory gid si God, dapat buhaton ta na para sa ika-glorify ni God. No? So, syempre, kung ato na silang invite ng Bible study, pagsimba, sige, muuban ko sa imuha. Kaya kanang muragig nahayagan ang akong kinabuhi, murabag nalasahan ang akong tabang nga kinabuhi. No? So, siya. Then, sample sa akong kinabuhi, no? Sa akong life, no? Sa akong kinabuhi, sukad nga na-encounter na ako si Jesus. Gusto yun ako every Sunday. Every Sunday, magsimba yun ko. No? So, kanang makita ko ninyo din every Sunday, nagigit Sunday, anak ka Sunday, na ako'y duty, ako'y trabaho.
Then syempre, ang akong heart, gusto jud ko na, Lord, gusto jud ko mo-serve nimo. Kaya assuring lagi ko, gusto ko mo-serve, gusto ko malipay ka sa akong kinabuhi. Gusto na ko, Lord, nga mag-glorify ka. Unsay angay na akong buhaton, Lord, na naman ko'y trabaho, nung tana ko to sa Ginoo. Then syempre, ang Ginoo matap ko wisdom, pananghid. Lord, kabalo jud ko, mag-overthink na ko, kabalo ko, di mo sugot akong amo. Anak ko, mga RC man to sila. Di mo sugot, unsay angay na akong buhaton, Lord. So, mao to nga, sa sige na kong overthink ko, di gini mo sugot ang akong amo, nga musimba di ko, matag Domingo, kaya nagtrabaho ko 8 hours ko gisulduhan, di mo gawas lang ka. So, kana ba? Pero, mo to nga, I praise and thank God, kaya gi-remind ko niya sa iyang pulong, dito sa Philippians chapter 4, verse 13. No, gi-remind ko sa Ginoo, sa ingon niya dito, I can do everything through Christ, who strengthened me. Kaya bang, tama day Lord, no? Kung kay nagtuong nagsalig man ko nimo, wala imposible nimo kaya nimo buhaton maskin unsa sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo. So ako gibuhat, nagmaisugon jud ko niadto ko sa akong boss, nananghid gid ko sa iya ha. Sir kanang mananghid unta ko sir. Unsa man na day? Kanang gusto man ko musimba og Domingo. Sir na time diri na Domingo sir nga kanang maga-duty ko. Pero gusto ko magsimba kay mo-serve ko sa Ginoo siya. Anong karon ra man ka naginana day? Di man kay inana sa una. Gingnan ko niya. Sa tagay daw ko og dahilan nimo be nga kanang makakuan jud ka sa ko, kumbinsi ka sa kuha para sugtan ta ka. Sir, gusto jud ko nga mo-serve sa Ginoo. Unsa pa gyud? Gusto ko nga makadungog og pulong para mabag-o ang akong kinabuhi. Moto siya nga, sige lang, wala ta ang akong tubag sa imo ha. So, pagdala diri og letter para wala ta ang akong sagot. Ana siya. Din pagkaugma adto, balik ko, wa pa man si sir, buntag wala na hapon udto na lang. So ako siyang giadto. Di pag adto na ko kay sir, anak ko sa iya nga sir, kanang mangutana unta ko sa ako ang concern gahapon. Siya okay na day. Wa pagi ko kalingkod okay na day. Ana siya kanang musugot nako. Kaya ang ako magudad to, sir, bahala mo kung tanggalon. Yan, ako, bahala mo kung tanggalon sa trabaho, sir. Basta, mo-serve jud ko sa Ginoo. Wala bang inana, ang gusto sa Ginoo, kana bang, ang gusto niya, magdepende kita sa iya, ha? Kay kabalo ko, wala na ko ito, balag, wala ko yung trabaho, balag na regular ko. Kay kabalo ko, ang Ginoo, magtitagiya sa akong trabaho, so lagi siya ipuli. Kanang basta ang akong heart, gusto niyo ko mo-serve sa iya, ha? Then, wala pa ko kalingkod, yan akong boss nga. Okay na day kanang pag musimba kag Domingo, mubalik lang ka ko sige sir, tarang kaltasin lang gyud akong sweldo. Dili kaltasan imong sweldo, pila ka oras nga nawala, tapli lang gyud na. So ana ka maayo ang Ginoo. Kung ang atong buhaton para sa ikahimaya sa Ginoo, wala gyud imposible kaniya. So makita makita gusto sa Ginoo, makita niya ang atong kasing-kasing nga ang atong gibuhat ika-glorify gud niya. So mo to kay gusto man jud ko mo serve dinhi sa simbahan, gusto ko mag sa ushering. So siyempre ang atong pag-serve dapat ang Ginoo ang malipay, no? Dili kay mag-serve ta para daygon ni pastor. Mag-serve ta para daygon sa mga tao, no? Mag-serve ta para ang glory man ni sa ato. No, dapat sa atong pag-serve ang pundasyon ang Ginoo gyud, dili ang mga butang ug tao diri sa kalibutan. So, yeah. Moto ang una na to nga S. So, ang atong pag-serve dapat ang pundasyon si Jesus. Dili para sa atong kaugalingon, dili para daygon sa tao, dili para daygon ni pastor, dapat mag-glorify si God. So, ang ikaduha na to nga S. Oh, S. Ikaduha nga S, share the gospel. Share the gospel, no? So baliko na ako dinhi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, verse 4 and 5. Ang Ginoo miingon kanako, so wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan, ug wala pa ikaw mataw gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. Gipili ko ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. So sa giingon diha sa pulong, wala pa daw ta naabot diri sa kalibutan, wala pa tagi anak, gipili na kita gilain gigahin alang gigahin natangdaan sa Dios para matuman ang iyang nindot nga plano o purpose sa imong kinabuhi diri sa kalibutan. So gipili ka sa Ginoo para mamakba. Sa manang mamakba o sirens pa mamakba. Mamakba. So mang share o gospel, no?
Gipili ta sa Ginoo, mao ang purpose sa tamang share ta og pulong sa mga tao nga wala pa nakaila kay Jesus, no? Para sila maka-receive pod og salvation. No, ang atong kaluwasan dili ni ato lang, kundi kailangan ato gining i-share ngadto sa ubang tao. Mao gyud na ang gusto sa Ginoo, mag-glorify gid siya ana. So ingon pa siya sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Tungod niini, sa inyong pagpanlakaw, himua nga akong tinun-an. Ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu. No? So kini sugo kini siya sa Dios. Gusto man ka nato nga may baluan kung unsa man jud ang iyang purpose diri, ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. So ang main purpose sa Ginoo, glorifying God, worship God, and obey God. Then, share the gospel. No? Mao gina ang gusto sa Ginoo sa ato para mag-glorify siya. So, ingon pa siya sa verse 20. Og tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. So mang-share ta og pulong, i-share nato si Jesus. Dili kinahanglan nga manglangyaw ta og lagyong lugar, mga brod ta para mangsangyaw og pulong, no? Dili na kinahanglan. Kay dili na kinahanglan kay diri pa lang sa ato ang simbahan, di ba natin mga newcomers, bagong mga tsura, daghang mga tao bag-o. So kana sila dapat mag-effort gid ta. Mag-effort ta pag-share sa ilaha, mag-Bloody Rise, Bible study para pud sila kanang masabdan gid gani ila ang ilang kaluwasan ana gani. So i-share gid nato si Jesus sa ilaha para sila pod gamiton pod nga mang-share og pulong, no? So og sa atong pamilya, no, dili na kinahanglan matupad lagyong lugar. Sa atong pamilya pa lang daan, dili ta magsalig nga sa promise sa Ginoo. Sa iyang promise, di ba? Ingon siya, kung kita daw luwas pa atong pamilya. So dili ta magsalig ana. Kaya ang atong kaluwasan, kanya-kanya. No? Kanya-kanya ang kaluwasan sa tao. Ako sa una, once nag-save ka, save po daw ang imo ang tibuok banay. Pero dito, una lang dahil ko giluwas sa Ginoo, kaya gusto sa Ginoo, imundo niyang instrumento para sa akong pamilya. So inana ko yung ipili ta niya, no? Iyatang gilain o gigahin para sa iyang purpose. Kung sa'y purpose niya, para kita mahimong instrumento sa mga tao nga wa pa nakaila sa Ginoo, especially sa atong pamilya, silingan, mga amigo-amiga, kauban sa trabaho, no? Nga dapat mahimo gitang suga nila. Share kita sila og pulong. So, para po sila makabaton og kaluwasan. Para himuon kaniyang instrumento sa imong pamilya, i-share nimo sa imong pamilya kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Giunsa pagpasinati sa Ginoo ang iyang gugma diha nimo, no? Giunsa ka ginaunsa nimo pag-receive si Jesus. Dili pwede nga imo lang na. Dapat imong i-share ngadto pinagi sa imong testimony, sa imong kinabuhi, sa imong pagkinabuhi. Dapat i-share nimo sa mga tao. So sa ato pa lang pagkinabuhi, kung doon na natay kabaguhan, kana testimony na siya. No? Testimony lagi na siya. Dapat magbalantayon ta kanunay. So, ingon siya din Ginoo sa ang gugma. So, ang Ginoo ang iyang gugma, dili na. Maskin kita makasasala pinaagi sa iyang grasya, giluwas kaniya o gi-transform niya ang imong life. So dili ta angay mahadlok sa pag-share og pulong. Ingon pa sa verse 20, tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o hinumdumi nga mag-uban ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. No? Promise nga ni Lord, dili ta mahadlok, baby ayon, dili ta mahadlok nga kana kaning halawi di mo ko kabalo. So di ba? Kisa may nagbuhat nimo, kisa nagbuhat si mong bakba. Ang Ginoo man, mahadlok man ka. So dapat buhatan na para sa kahimayaan sa Ginoo. Dili kay buhaton nimo na para sa imong kagalingon, siyempre mahadlok jud ka. Kaya laoy, mang-share ko di mo ko kabalo. Magaling kanunay gid pagdepende, panganunay jud pangayo ug kaalam sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit na gyud ang atong magtatabang, mutabang gid siya nato. Unsaon nato pag-share og pulong para daghang tawo nga maluwas, no? So, ako pod ako maskin rest day nako, pag Sabado or Domingo rest day nako. Nag-ask ko anak kay Lord,
asa ko nimo dalon karon? Asa ko mang share sa imong pulong? No, nabi mga dala ako sa mga tao Lord nga inahanglan nimo. So ang Ginoo gidala po ko niya sa lugar nga layo, mga layo nga lugar. So kana gani, then napatoy mga katong first ako nga share dito sa ilaha. First ako sangyaw og pulong, nagabian ko ba, wala man ko nakabalo nga mga alas 6 wala nagoy ka ng tricycle dito. Then unexpected yun nga, dito ko nakatulog. God, dito ko nakatulog kanang then akong banas gitawag asa di kay naa dinhi. Nga abot man ka dinha. Ana ko nang sangyaw ko og pulong. Ana ba din ang ayong sa pagka then nang sangyaw ko pulong so gabi na to. Pero wala gani ko na balaka, wala pud ko na nahadlo kay kabalo ko gibuhat ko ni para manguli sa Ginoo. So pagkasunod na pud nako pagsangyaw dito kanang kusog kayo ang ulan then gabi na pud ko nakauli then basa kay ko pagabot sa balay kana ganing gibuhat nimo na maskin mahal kayong pamasahe pero gibuhat nimo na para sa glory ni God, no, kanang para sa ikalipay sa Ginoo. Kanang dili ka magkwenta gani, dili ta magkwenta bang halawi kalayo dako kay kung napliti. So ang akong punto dito, kung tinuod nga gikinabuhi nato si Kristo, kung naatay mga butang sa atong gibuhat alang sa kahimayaan sa Dios. So sa akong pagsangyaw bisan pag nainitan ko, naulanan ko, wala na ko'y pamasahe, ana gani. Pero ang akong kasing-kasing dunay kalipay, naay kalinaw. Ana gani, kana ganing ang akong kasing-kasing nga wala gani nagreklamo. Ana ba wala siya nagreklamo para sa kahimayaan sa Dios. Kung tinuod nga ang atong gibuhat para sa Ginoo, dunay kalipay ug kalinaw ang atong kasing-kasing kanang bisan pag unsa pa nang nahitabo sa imong giadtuan kanang kabalo ka nga Lord gibuhat ko ni kay malipay ka. Dili kay halawi ngani ato mangulitoy inani ni noon. No, kay kabalo gid ta nga protectionan gid ta ni Lord. No, lami kaayo sa feeling nga ang Ginoo mag-glorify sa atong gibuhat matag adlaw, no? So conclusion ako. Kay mo ra akong gibuhat. So kung ang Ginoo dunay plano o purpose sa imong kinabuhi, bisan unsaon nimog likay-likay, bisan unsaon nimog tago-tago sa ipabuhat sa Ginoo nimo. Kapuyon ra jud ka og likay-likay kay ang gusto sa Ginoo atubangon nimo ang mga butang nga imong gikahadlukan. No, tungod kay naa man si plano nimo, naa man si tuyo nimo. So unsaon nimo kung masitag likay-likay, unsaon pagtuman sa iyang purpose sa imong kinabuhi? No? Dapat ato yun siyang atubangon. Pag atubang na to, dapat ma-overcome yun na nato. Once na-overcome na nato, liha na, matuman na ang tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, kung gusto sa Ginoo, isurrender sa iyaha, kay iya kang tabangan, para mahimo kang ligon o maisugon sa pagbuhat sa imong misyon diri sa kalibutan. Amen? So, kato lang, ang dungo kong himaya, iaragid kay Lord. So, no, sumubo lang yun akong gibuhat kay kanang magabian po ta. So, kana lang ito ko himaya, iragin kay Lord. Honor and glory kay Lord. Thank you, Ate Wing, sa pulong ni Lord for tonight. No, it's actually real that serving the Lord, showing our love to others, expressing how to care, it's actually honoring and respecting God, and it actually glorify God. So, ganahan ko atong verse katong Jeremiah 1:4. The word of the Lord came to me, saying, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart and appointed you as a prophet to the nations." In this world kasi, like this time, many young people, kana bitong they don't know their purpose. Kaya ang target gid ni Satan, of course, ang mga young people. It started for the kids, to the point nga the kids are disrespectful. And alam ng mga parents yan. To relate, of course, without sugar, wala kina sugarcoat na mo, explain na mo everything, kung sila kitabo sa klase. Ang mga bata, especially kanang
bata na mo dira, ang ilang mga Bible, dili ka na nila gina-care during lang sa may klase sa CE. Ano ba? Di na kita gaano importansya. Kaya nakita nila nga ang subject nga CE is for CE lang. Like, subject lang. They're Christian, but they didn't care. Bisag asa lang ako maghipos, nasa fun, sa stage, nasa lamisa, nasa ilang share. Di nila ginasulod na silang bag. Pero bitaog, ang Bible for them is just a book that they're going to read and open it during lang sa CE time. Kung dili na kailangan, pasagdan na nila. Pag inana ba? So again, aside from that, confused ang mga young people this time. And the word nga gi-share ni Ate Wing, it's very important. No? It's timely. Hopefully, someone will, of course, or most of us will share this word, no, to others as well. So to glorify God, first is to serve. In what way? To show ourselves na kanabitang the way we portray rather ourselves to others. The way we dress up, dapat sputing. Joke lang. Dapat kanabitang ma-bless si Lord, mag-glorify siya. Dili kayo over ka mubo siguro, or dili kayo over ka sexy, what term no? Yan. So, the way magsulti ta, kay to become the light and the salt of the nation, sa atong behavior na mag-base, mag-auna magod sa toa, the way we interact others, the way we show ourselves to others. Ano ba? Unsang mga pulong ang magawa sa itong mga baba, and that's very important. Na, kada bitong mamalikas ta, gamay lang butang, balikaso na nato, ano ba? Gamura ba? Inana. So, dili mahimaya si Lord. So, ingon pa niya tuwing dito ganina, love God fully, put Him first. Matong sa Matthew. Follow His word, pray constantly, of course. Usa sa part na to, no? As Christian, live with integrity. When we say live with integrity, reflects God's character in your actions. Kana bitong makita si Lord sa itong mga binuhatan. And then serve others. Show love through kindness. Katong gingon ni Ate Weng. Generosity, kung pwede pautangon, kung pwede hatagan. Glory to God. And show humility. When we say humility, it's very hard to acquire and to give. Kana bitaw, mapainobsanon ba? And we Christians, we are guilty. And I am not perfect about it. I am guilty of being humble. Stay spiritually awake, no? Avoid distractions and stay focused on His purpose. And the most important thing, which is I am so guilty, share the gospel. Share the gospel accordingly. God's word brings truth, healing, and clarity. When you share it, you're offering others a way out of confusion, fear, or despair. It's like lighting a candle in someone's storm. And then, sharing the gospel, aside from that, or sharing the scripture, isn't just about preaching kasi. It's about connecting others. Muna kitawag og CC sa JAMC, which is very unique because sa previous church na ako, marag magtanan mi, daghan mi. Pero this time, iyon ako si Aldrin last time na mag-start nag-CC last Sunday na mag-start nag-CC No. It's very unique there sa sa JAMC tungod kay nakikawan-on-one, which is glory to God na may experience na ako na siya. No, someone si Pastor nag-talk me, lang Edwin. Now, your personal testimony also and understanding of God's love can resonate with someone who's searching for meaning. Diba? Kaya bitong ang imong experience diha sa gugman, through sa gugman ni Lord, kung ma-share nato na to someone nga naay gipang-agian, mahatag og kahayag, mag-resonate na sa yaa. Okay? So, again, atong purpose diri sa church, dili lang magpasinaw sa bangko. I am so guilty about that. And even the advance team nato for this year, and then glory to God talaga tanan, especially sa mga hardworking na mga people who are continually share the word of God. And then,
as you can see, our church is growing talaga. Di ba? Gadako ang church. So, just like this one, kung wala si Pastor Chan, na someone nga mo take over, dili na kayo burden kay Pastor. Kay everyone is helping, everyone is connecting. Kaya nag-resonate naman ang love. Nag-resonate naman ang love ni Lord, no, to someone's life. So again, it's an honor and privilege to share the Word of God here in front, and glory to God kasi kinabuhi ni Ate Weng na anak. Okay? So let's give God a big clap of praise. Thank you, Ate Weng. So this moment of time, let's proceed to our intercession. Let's proceed to our intercession. Let's pray for our nation. We will never forget nga ang DPWH. Ganina ba to? Isunog nila. Joke lang, nasunog. Dili isunog nila. Kay marog mali man ang pagkakuan. Nasunog. I do not know o ngano, wata na sa'yo dana. Pero ingon sa mga balita, sorry, gituyo, kay para, kan ba? Kaya nabitong hinlo, way ebidensya, pulido ang dagan. Wata masayod na kung tinuod ba? No? Wata masayod kung tinuod ba? Pero nga nasunog man. Murag anak ba? So again, it's our duty as Christian to anong tawag ni? Unhan, palikuran, paluyuhan, o pagampo ang atong nation, which is the it is our duty to take part, not just to rant once again, not just to comment something against to the posts or to someone's lives, cursing them. It's not our nature, manggod. It's their nature, but it's not ours. Because God is working in our lives. And I know that the moment nga na-receive nato si Christ, there are things nga makasayta because we're human, but it's not now our nature to judge them. So our part is to pray for them, to cleanse the world with our prayers, not to reconnect them to Christ, whatever their actions, whatever their thoughts, no? Whatever or everything ilang ipangbuhat that could lead to our country to be more poorer. Dili na gid makabangon. No? Oh, that is truly God of our country, the Philippines. They will never leave the country. Actually, kanang lugar nga naapay mga Christian, God is always with them. And once again, our duty, our purpose is to pray for them. Nga ma-enlighten ang ilang mind, o mas makaila sila kay Lord. Let's pray nga for those people nga nag-make nation bitaw kay dili siya healthy for the upcoming generation. Now may I request everyone to bow down your head. Let us pray for our nation. I want you to pray for our nation. Open your mouth and declare blessings upon blessings to our nation. Our nations are polluted, dismantled, unorganized, unhealthy. And as a Christian, believe in God, the strong and firm foundation, we will not be shaken. Father, we thank you, Lord God, for how you organize everything, Lord. We are so sorry firsthand because we commit things that will never and ever glorify your name. And it will never glorify your presence. We are so sorry for always tamad to share the word of God to others. But thank you, Lord God, for those who share your word. Especially, Lord God, for those strong heart who continually share, spreading the good news to others here in Davao,
in our region, different places, Lord God, in our nation, the Philippines. Many people are confused. Many people are struggling. Many people, Father God, Lord, are unhappy of their lives, Lord God. But thank you, Lord God, for protecting, Lord, our nations for the upcoming generation. Truly, Lord God, that you, Lord, chosen us for a greater purpose. Thank you, Lord God, for everything na imong ginabuhat, Lord. Sa among city, sa among mayor, Father God, Boss Duterte, Lord, family, the Vice President, the President, Lord God, and the rest, Lord God, nga nasa Senate, Ginoo. We thank you, Lord God, for how you're going to bless them, Lord God, with knowledge, compassion, humility, Lord God, that the way they look at things, Lord God, it is not their lives, Lord, but the lives of every Filipino people living, Lord God, in it. O salamat, Lord, that you're going to bless, Lord God, those family who are struggling right now. Salamat kay Lord God, that there are people as well who continually serve, continually help them. Especially, Lord, kasi kitabo, Ginoong Diyos, ng mga sunog. Salamat kay Lord God, nga ikaw magabantay, magatipigod sa mo ang palibot. Salamat, Lord God, nga ikaw magabantay sa panudlanan, sa Philippines, Lord God, nga mahimong stable ang growth, Lord God, sa economy sa Philippines. And thank you, Lord God, sa mga good leaders, Lord God, even for those, Lord God, nga nagabuhat og dili maayo. We thank you. We thank you, Lord God, for their change of their hearts, Lord God, that they will think all more your people than themselves, God. Thank you, Lord, for everything nga imong pagkabuhaton. We will entrust to you, Lord God, tanan-tanan Ginoong Dios nga kitabo, even, Lord God, sa mga shakings. Salamat kay Lord God nga ikaw mo'y protect sa imong mga katawhan, gikan sa kabataan hangtod sa hamtong, Lord. Salamat kay Ginoo nga ikaw mo'y always nga ilang kinakol nga mo'y magasave kanila. And not on the moment, Lord God, but every moment sa ilang lives, Ginoo, magatawag sila diha kanimo. Og ilon ka nga Dios nga walay sama. Dios sa mga Dios o hari sa mga hari, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Now this time naman, ato ang i-pray. Ang ato ang church, yes, so glorify sa glory and honor once again sa kinabuhi ni Lord, sa iyang mga katawhan nga generously naghatag, no? Accordingly, based sa katong ni Pastor Chan, gakagamay ang atong tithes and offering. So we need nga mahimo siyang stable or mataas. Mo increase. Mataas, mo increase ang ato ang tithes, no? So we're going to pray for the people. Our hearts. My heart. My heart. To all the more to trust God and to give without reservation. Kaya bitaw, to give fully without asking in return because si Lord maghahatag man. Nakaput up na ta, nanatay kuan sa to ang Nehemiah, so open pagid siya. So let's pray for that. And masustain ang ato ang pag-rent dere. Diba, Flor? Masustain gid ato ang pag-rent dere, mabayran nato.
ang ato ang bayon kung naaman mga operating expenses nato gyud diri sa so pag-pray to ang so I request everyone to once again close our eyes and pray for the finances of the church. Lord, we thank you. Once again, Lord, we are so sorry for sometimes we are reluctantly of entrusting you the things, Lord God, that we didn't own. And that's very sad, Lord God, that I am reluctant of the things that I did not own. Lord, thank you for your people. There will be change of hearts. There will be change of minds, Lord God. It's not easy, Lord, to live without these finances, God. And I know, Lord, that continue pagyapon mo ginasustain ang church. Kaya mo man ang church, you know. But Lord, it is part of our mission to take part of the movement to advance in the city of Davao. And Chamsi are advancing on it, Lord God. Basta salamat, Ginoo, sa imong mga faithful, Lord God, ng mga servant, o continually and not reluctantly na nagahatag ya kanimo. Everything, Lord God, silang mga effort, Ginoo. Kung ano mo sila pasag, di Lord God. Kung di mo sila pasagdan, Ginoong Diyos, all the more mag-bless ka, all the more, Lord God, maghahatag og mga ways, Lord God. Kung unsaon mo sila pag-bless, Ginoo. Nakita niyo lang kasing-kasing. Nakita niyo among kasing-kasing, Lord God. And I know, Father God, Lord, nga dako kag pagabuhaton kanila, Lord God. Thousands and more, Lord God. Thank you, Lord God, for sustaining Jamsi Davao, God. Thank you, Lord God. Thank you. Tungod kay nag-grow ang church. And salamat kaayo. Ikaw gayud ang Dios diri nga dapit, Lord. O mag-aamping, magatipid sa among building. Nga dili mi palakon sa lain nga dapit, Lord God, pero kung naaman Ginoong Dios, mas bigger pa. But we're staying here, Lord God. Salamat kay Ginoo nga ikaw may mag-sustain. Ikaw may magatipid sa among mga gamit nga dili mga guba. Magtagal pa, Lord God. Salamat kayo, Lord God. Glory and honor sa imo kita ng Ginoo. In Jesus' name. Amen. Now let's pray for our invites. Mga invites nato katong gisugdan ng Bible study nila Tuweng. Sa gipang gila-rice na nilang Ate Flor og daghan pa mga sisi nato ato nang apel ato pon ipag-pray ang mga bisita na apel na lang nato ang mga bisita and i-include na lang po nato ang service nato this Sunday. And later, yung may healing na tayo and then opportunities. Kaya lang ato ang prayer this prayer meeting. Okay? So atong mga bisita, katong ginapansyera nato, katong mga kasisi nato, mga invites, and at our service. Let's pray. Lord, thank you. Thank you kayo, Lord God, sa tanan-tanan na so Lord God, nahimugso nga mga sisi, nahimugso Lord God nga mga relationship, Lord God, nga nagagrow Ginoong Dios. Salamat kayo, Lord God, sa kinabuhi sa mga volunteers as well, Lord. Salamat kayo that you will continually share the good news. Salamat Amahan nga kanunay ko maghahatag o protection kanila. Salamat Lord God nga magpadayon sila sa pag-atiman o pag-alaga kanimo sa imong mga katawhan as well. Salamat kayo Lord God. Salamat kayo Lord sa ila ang kaugalingon Ginoong Dios nga tinguha. We're not counting actually the numbers Lord God sa people of this church Ginoo, but we're counting those souls Lord God nga faithfully mag-serve diya kanimo. Mag-aangkon o magapadayon sa pag-serve hangtod Ginoong Dios. So even Father God sa imong pagbalik. Salamat Lord nga dili kanila kalimtan sa panahon Ginoong Dios nga sila anaa sa haruhan og mga panahon Lord God sa kawadon ikaw gayud ang ila ang unahon. Salamat God sa
amo ang bisita nga maabot this Sunday, Ginoo. Salamat kaayo nga imo silang i-prepare, ang ilang kasing among building, Lord God, mahimo Ginoong Dios nga mahimo nga silunganan kanila, Lord God, nga nagipangbati og dili maayo. Salamat kay Lord God nga the more sila nagabisita, sa more sila, Lord God, nga nagabalik diri, the more sila mag-encounter diha kanimo. O salamat, Lord God, sa mga souls nga nabalik diha sa imong tiilan. Salamat kaayo, Lord. Salamat kaayo nga imong gigamit imong mga katawhan nga naga-share, kanunay naga-pray, kanunay Ginoong Dios nga nagahatag og time to communicate to them. Tanan, Lord God, nga mga way nga paano sila ma-contact, Lord God. Salamat kaayo. O salamat, Lord God, sa mga tao nga kano'y nag-pray. We pray even, Father God, Lord, for our service, your words, Lord God, that this coming Sunday, Lord God, that it will penetrate kayo, Lord God, sa kasing-kasing sa matag usa na makadungog sa imong pulong. Salamat kay Pastor Chan, siyang kinabuhi, even sa iya ang pag-travel, pabalik diri, Ginoong Dios. Salamat kaayo. Salamat kay Lord nga di mo siya pasagdan. Kanunay nimo siya tagaan o kasing-kasing nga masinabtanon, kasing-kasing nga mupadayon o kasing-kasing, Lord God, nga dili ka po yun, Lord God, sa pag-serve kanimo. Salamat sa iya ang Papa nga nag-birthday usab karon. Salamat kay Lord. Salamat sa kalipay sa iyang kasing-kasing usab nga nakauli kanila o nakatambay ka jud. Despite sa busy, Lord God, sa ministry. O salamat, Lord, sa mga sisis nga of course nga nagabuild, nagadugangan og tao. Salamat sa ilang mga relationship. Maga-igting pa, Lord God, magatubo pa, Lord God, nga mas maga-hold pa sila diya kanimo even more, Ginoo. O salamat kaayo sa tanan Ginoong Dios nga mga upcoming activities, Lord God, sa mga sisis o sa ministries, Lord God. Glory and honor, Ginoo, imo ang tanan. Salamat, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Now this time, let's pray for those nga naigipang bati nga dili maayo, no? Kay daghan mo kay nagkasakit. Lately, karon na ba? Ate Weng? Kisa nga lang ganito, Weng? Winnie. Okay, si Winnie. Queenie. Nabinig ko Winnie the Pooh daw. Si Winnie the Pooh. Sige, kisa pa good. Kayla. Ayun to sa Ate Dindin, si Ma'am Elena. Ma'am Elena. Okay, sa to Ate Alex. Na-stroke. Okay. Napa? Si Cassie. Ate Ann. Si Pastor Chan ako. Manjapon sa Pastor Chan, no? Obo. Kisa pa good. Si Kuya Chris, murugdugin na ako, wala nakita si Kuya Chris. Kumusta si Kuya Chris? Duty siya Sunday. Duty siya. Okay, Sunday. Duty siya Sunday. Okay. Kitsa pa. Wala na. I-include, since nga gamay lang, i-include na lang nato po. Si Ed, sige siya, Gwan. Si Queenie na po. Si Queenie na po? Kuya Jason. Ubo ni siya? Okay. Sa BP niya nagwa, no? Allergy. Okay, allergy. Taas ang kwan. Sige, isa pa. Kato lang, no? Si Queenie, Tilindin, si Ma'am Elena, si Kuya Alex, si Ate Ann, si Christian, si Edwin, si Jason.
Kato lang sila. Si Cassie. Yeah. Oo, si Nanay Conching. Nanay Conching. Okay. Tapos, ato na lang pong i-appeal ang mag-take sa exam. Nag-start na ba itong exam si ano? Chuchay? Nag-start na? Wala pa? Nag-start na? Okay. Napaman to, 3 days man ito yung exam no, si Chuchay, katong nagpa-pray atong Sunday. Iksoon to ni Pastor Jerry. O, nato siya sa Basig Batingala ba? Nato siya tagong kuan. Dito to sa Laga Church. Na may jam sila to. Si upcoming na exam pod ni LJ. Oo. Si LJ, si Doki sa pa January pa sila. Si LJ karong November sa nursing. Isa pa gyud. Si LJ katong kauban na to, kailan man kano. Oh, so ni Pastor. Box sa Tagum. Napa yung mag-exam? Additional. Then mag-travel. Apila na lang po among travel. Kay Malakaw mi at Mig Thailand sa kuan. Glory to God sa utang. So, utang. Utang. Kay wa magkatikom, utang lang kita. Ita lang. Grabe, cut kayo no. Cut kayo. Bitaw. Sige sa to. Bitaw kaan. Matubig Thailand, papray ko appeal ko ana. Karong Monday na. 5 days may to. Wow. Okay ba? Bitaw matubig Thailand, kauban ang gamay lang mga 32. Dagan bitami, uban na mo ang principal sa preschool, basta dagan mi. Sa school na siya, dili good na siya kanang activity sa school, pero gusto lang masuroy ba, ana. So para makakuha mi og COE nga pirmado sa president, di ba ang director. Di ba amazing kay Lord nga maka-travel. That would be my first nga international travel. Sa Thailand, sawadika. Bitaw, happy kay nagpautang. Happy kay na-organize ang tanan, which is nakala mo meeting ganina. Happy kay good kay kapit na ba? And then usad nga happy ko kay di kay ko busy sa pag-organize kay naagi ba. So sila na nag-meeting lang mi ganina. So nakita lang to sa airport. Yes. Bitaw, joke lang. Na sa travel. Okay, again, nag-pray naman kay Pastor Chan. Kato lang ako ang prayer requests. Sige, additional, wala man si siguro nita og trabaho. Okay, si Jaya. Ano lang po nato na, diretso na lang, and then more students, mga estudyante nato. Okay? And then, allow me to close sa ato ang prayer meeting sa mga pagampo. Let's pray. Lord God, ilagruso ug maayo kay kang Dios, Lord God. Salamat kaayo sa imo ang pag-atiman sa imong mga katawhan, Lord God. Glory to God nga gamay na lang yun, Lord, ang nagipangbati karon. Salamat kay Lord sa kinabuhi ni Queenie, ni Dindin, Lord God, ni Ma'am Elena, ni Alex, ni Cassie, ni Ate Ann, Pastor Chan, kay Edwin, kay Jason. Salamat kay Lord nga ikaw kanunay nagatipig sa ilang kinabuhi. Kung aduna may mga dili maayo nga ilang gipang bati kay Lord God, once again, Lord God, milagroso ka. Milagroso ka nga Dios, Lord God. Salamat nga imo silang ayuhon sa mga balatian nga nakahatag kanila sa dili maayo nga adlaw. Maapektuhan ang adlaw kay Lord ko. Adunay bation. Basta salamat, Lord, salamat sa kalig-on sa panglawas, Lord God. Salamat ka nunay nga ikaw may nagaptipig sa ilang kinabuhi sa matag adlaw. Kanamo, Lord God, kanamo Ginoo nga muastang ni sa unahan, Lord, kami magkasakit, Lord God, tungod kay anaa ka. We pray, Father God, Lord, for these people, Lord God, who are affected, Lord, sa mga flu, affected, Lord God, sa mga viruses, Ginoong Diyos. Salamat kay Ginoong ikaw kanunay mo'y mag-aayo. Salamat nga imong gamiton ang mga tambal, mga doctors, Lord God, nga nagatreat kanila, nga maayo sila sa labing nga dali nga panahon, Ginoo. In your right time, Ginoong Diyos. Salamat. Nakanggo kami
nga mas magbinantayon pa, Lord God, sa amo ang kaugalingon nga health. Kay this one is very important. And since that is our team, the temple, Lord God, of the Holy Spirit, we thank you. We thank you for those people, Lord God, for those people. And for us, Lord God, nga nag-take care sa among mga body all the time, Ginoo. Help us, Father God, Lord, to thank all the more, Ginoong Diyos, sa mong ginakaon, Lord God, nga dili mag-overeat, or all the more, Lord God, fruits and vegetables, Lord. Salamat kayo nga imo kaming tagaan og mga huna-huna, Lord God, nga it could help really sa mo ang mga lawas. Salamat even, Father God, sa mag-take sa examination, sa LJ, si Chuchay. Salamat kay Lord nga i-prepare imong nimo ang ilang kasing-kasing. Even kay Chuchay, Lord God, sing 3 days. Nga examination started, Lord God. It started, Lord God, already. Salamat, Ginoo, nga ikaw may magapadayon og tipik sang kinabuhi, Lord God. Nakita nimo ang ang pagpaningkamot sa pag-study. O I know, Lord God, nga magabunga ang iyang pag-study, Lord God. O salamat nga Lord maghatag, Lord God, og kasing-kasing uhuna-huna kaniya nga mahimo siyang stable sa pag-take sa exam, sa pagbasa, Lord God, nga makakomprehend siya og maayo. Again, Lord God, sa kinabuhi ni LJ, salamat sa imong pag-prepare kaniya. Nagatinguha siya, Lord, liner sa hospital pangbati, Ginoo. Magatabang siya, Lord God. That is why, salamat, Ginoo, nga ikaw may mag-prepare usab sa pag-exam niya, Lord God, is coming November. Di mo siya pasagda. Lord, for our travel. Nang mag-travels, Lord God, internationally, Lord. Salamat, Lord God. Bisan pa sa mga kakulian, Lord God, sa Bangkok. Salamat, Lord God, nga it will never affect, Lord God, to us nga mag-travel o mag-ato dito. It could help, allow us, Father God, Lord, to enjoy in that place, Lord God, nga without, thinking sa anything, Lord God, nga mag-enter sa mong mind. Allow us, Father God, Lord, to feel safe, Lord God, sa tanan, even sa mong pag-adto-adto, sa mong pagbalik diri sa Davao, Lord God. Salamat, Lord God, nga ma-replenish mo ang strength, Diyos, through that travel. Lord God, sa opportunity once again, Lord, to travel. Tonight, God, salamat kaayo nga ikaw nagpahiluna sa tanan, nagatipig sa tanan, nagpakalma, Lord God, sa palibot, walay mga shaking, Ginoong Diyos. Salamat kayo. Salamat nga nahuman ang prayer meeting tonight, nga ikaw ang himaya, nagasintro. And Lord, as we go on to our day-to-day na activity, salamat kaayo nga ikaw may magabantay o magahimaya. Gayon, Lord God, sa among pagabuhaton. Salamat nga mag-auli usab kami karon. Ikaw, gayon, Lord God, magauna, mag-safety sa among mga dalan, Lord God, o sa among pagpahulay. Ikaw, Lord God, ang among ma-encounter. Ikaw, gayon, Lord God, ang maghatag ka namo og maayo, Ginoong Diyos, nga katulugon so that makaasdang kami sa unahan, Ginoong Diyos, tomorrow morning and the rest of the week, Lord God, magmalipayon og mas madaugon gayod, Ginoo. Salamat sa kinabuhi ni Ate Weng, i-bless yung family, ay ang mga anak, Lord God, tingguhan ni Ate Weng, Ginoong Diyos, in due time, mag-harvest si Ate Weng, Ginoo. O salamat sa matag ginabuhi nga niya karon, Lord God, o sa tanan nag-watch online, dalaygon ka sa ilang kinabuhi. Mo silang atimanon, mo silang palanggaon, mo sila pasagdan, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Og amen. Let's give God a big clap of praise. Now this time, let's have our Jamsi declaration. Jamsi Davao is a praying church, a soul-making church, a disciple-making church, a giving church, a united church. Jamsi mission is to see every transformed lives become a committed part of the movement to building the nation. Sorry. Driven churches, campus, community, city, and nation.